Hi, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, ng Real Talk ka-coffee. Si Attorney Larry Gadon. Ni Real Talk, itong si Amy Marcos. Ayan, karma ito ni Amy Marcos eh. Kasi hindi makontento. Suportado na siya ng mga loyalista. Suportado siya ng kapatid niya. Ini-endorso siya ng alyansa. Ano bang hindi mo makita dyan, Amy Marcos? Lumapit pa kay Sara Duterte. Ni Real Talk tuloy siya ni Larry Gadon. At ang sinasabi ni Larry Gadon, ito po ay kiss of death. Naghahanap ng ng pagkatalo, kamatayan, pagkalugi, pagbagsak itong si Amy Marcos. Yan ang sinasabi dito ni Attorney Larry Gadon. Kasi naman paubos na nga yung supporters ni Sara Duterte at napatunayan na yan. Maganda yung sinasabi dito ni Attorney Larry Gadon May pruweba na hindi na ganyan kalakas ang mga Duterte. Nandiyan ka na, gold na yan, gold na, ini-endorso ko ng kapatid mo. Nagharap ka pa ng kalaban, 'di ba? Tinutulungan ka na ng kapatid mo para maging senador ka ulit, ma-re-elect ka. Hindi ka pa nakontento? Tumakbo ka pa doon kay Sara Duterte na mismo yung mga DDS sinusuka ka na. Ayaw ka nang tanggapin ng mga DDS, tapos tumakbo ka pa ron. Headline ka-coffee ng politiko. Kung nabasa nyo na ito, Kiss of death. Amy Marcos may lose more votes after Sara Duterte's endorsement, sabi po ni Attorney Larry Gadon. Sa Tagalog, matatalo si Amy Marcos dyan. O mawawala si Amy Marcos, mababawasan pa yung kanyang boto dahil sa pagpapa-endorso niya kay Sara Duterte. Sino ba si Sara? Si Sara, puro bahid ng korupsyon. Yung mga DDS na lang yung naniniwala talaga Lumalabas na, napapatunayan na napakaraming ebidensya na winaldas talaga ni Sara Duterte itong confidential funds. Huwag natin makakalimutan yan. Maraming umamin, maraming testimonya, maraming affidavit ang sinasabi nila, sinusuhulan sila ni Sara Duterte. Yung COA report, napakadaming papeles at ebidensya na ipipresenta yan once na umusad ang impeachment trial. Tapos itong si Amy Marcos, lumapit pa siya dun. Kung nag-iisip ka ba naman ng tama, narilto ka tuloy. Ni Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Attorney Larry Gadon said Senator Amy Marcos stands to lose more votes following the endorsement by Vice President Sara Duterte of her re-election bid for the May midterm elections. Patunayan na natin mismo yan. Dito lang sa channel natin Maraming mga loyalista ayaw nang bumoto kay Amy Marcos. Kino-confirm yan, binavalidate niyan yung sinasabi ni Attorney Larry Gadon na mababawasan ka ng boto sa paglapit mo dyan kay Sara Duterte. And dapat na style dito ni Amy Marcos, medyo lang siya Kung ang plano niya talaga mamangka siya sa dalawang ilog, medyo laylo ka, di ba? Medyo tahimik ka lang, parang style ni Bongo. Si Bongo hindi masyadong nabibira. Dahil tahimik lang siya Hindi niya pinagtatanggol si Duterte, hindi niya pinagtatanggol yung mga DDS. Tahimik lang siya, gitna lang siya kasi alam niya na tumatakbo siya sa pagkasenador, kinakailangan niya yung boto. Kung madaldal siya, salita siya ng salita, baka mabawasan pa siya ng boto. Contrary sa ginagawa ni Amy Marcos. Andyan ka na nasa taas ka na Marcos ka sinusuportahan ka ng kapatid mo na presidente. Tapos, ingay ka pa ng ingay. Punta ka pa doon sa kabila. Yan. Tama itong sinasabi ni Attorney Larry Gadon, mababawasan ka talaga ng boto sa ginagawa mong yan. In a video message sent to reporters, Gadon stressed that the Dutertes do not have solid backing from the electorate as evidenced by their endorsement of Senator Alan Peter Cayetano. 1 point yan who lost in the 2016 elections at natumakbo po sa pagka-vice presidente. Pangalawa, si Attorney Salvador Panelo who failed to win a Senate seat in 2022 elections. In fairness, kay Gadon, may ebidensya siya dito. Kasi kung malakas talaga ito mga Duterte, sana na ipanalo nila si Cayetano. Diba? Kung malakas talaga itong mga Duterte, sana na ipanalo nyo si Salvador Panelo. Hindi Sa pagkasenador sa pagkasenador. Hindi niya na ipanalo yan. Ano pa ngayon? Ang assumption natin solid pa ang DDS. As in, kung sino talaga endorso ni Tatay Digong nila, susuportahan nila. Iba na ngayon Hindi ganun kasolid itong DDS Kasi hati nga sinusuka nga si Amy Marcos ng ilang DDS, paano siya makalulusot dyan? Diba? Kung mag-iisip ng tama itong si Amy Marcos, kung papakinggan niya itong punto, itong analysis ni Larry Gadon, may kalalagyan talaga siya, matatalo talaga siya dyan. Bakit tumakbo siya dun sa mahina?
na hindi nga kaya magpanalo ng senador. At ang patunay dyan si Panelo. Isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos, si Gadon yung nagsasalita na magpa-endorso siya kay VP Inday Sara dahil ito ay isang kiss of death. Ganoon din si House Deputy Speaker Camille Villar dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte, sabi po ni Gadon. Meron naman, onti-onti lang. Isa din yan kay Camille Villar. Naghanap din ng ikatatalo yan si Camille Villar Sinusuportahan na siya ng alyansa, sinusuportahan na siya ng presidente. Ano pang ginawa niya? Yung tatay niya na nabubulgar na ngayon yung mga kalokohan. May mga nagsasalita ng dating opisyal ng gobyerno at binubulgar itong si Villar. Tumakbo sa mga Duterte. Kasi expecting itong mga to na hindi mai-impeach si Sara Duterte at once na hindi ma-impeach ang susunod na presidente si Sara Duterte. Kaya syempre mga political butterflies yan, yung mga Villar, may pinapangalagaan silang yaman, kinakailangan nila ng proteksyon. Ang tanong, makalusot kaya si Camille Villar? Hindi natin alam. Dito sa Metro Manila, pansin ko mukhang hindi. Sa mga probinsya siguro, sabi nila malakas sa mga probinsya, baka, or kung pagapangin ng pera, sigurado, lulusot yan. Isang malaking pagkakamali daw, sabi ni Attorney Larry Gadon. Gadon said he had spoken with several Marcos loyalist leaders who were dismayed by Senator Marcos's decision to ally herself with the Dutertes despite the Vice President's previous threat to exhume the remains of the late President Marcos Sr. and admitted talking to someone to KILL, President Marcos Jr. Correct. Kumbaga basic nga lang ito recap lang ito ano bang ginawa ni Sara Duterte? Nangako siya. Hindi naman nangako. Meron siyang statement. Sige, i-correct natin yung term. Meron siyang statement na ipapahukay niya yung bangkay ng tatay mo, Amy Marcos Si Marcos Sr. Ipapahukay niya dyan sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Tapos, kakampi ka pa rin sa tao na yon. Pangalawa, may statement siya, naka-livestream, sabi niya ipapatsugi niya si PBBM once na matsugi siya. At may nakausap na siyang KILLER. Tapos, kakampi ka pa rin dyan? Ano ba naman yan, Amy Marcos? Anong pumasok sa'yo? Diba? Anong mas matimbang? Si PBBM o si Sara Duterte? Ang mga Duterte, in fact, hindi ka nga accepted Anyway, hayaan natin si Amy Marcos. Ginusto niya yan. Isang malaking good luck na lang sa kanya kung lulusot siya. Itong ginawa ni Amy na nagpa-endorso kay Sara, mas malaki ang mawawala sa kanya. Kasi marami ang nagagalit na mga Marcos loyalist. Yan, marami nakikinig sa atin ng mga Marcos loyalist. Kayo mismo makapagpapatunay niyan. Sige, comment kayo dyan sa comment section kung iboboto nyo o hindi itong si Amy Marcos. Marami ang nagagalit ng mga Marcos loyalists kasi bakit niya kinakampihan ang mga Duterte sa kabila ng lahat na gustong ipatapon ni Sara, ipahukay sa libingan si the late President Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea. At yung plano na ipatsugi si PBBM, si First Lady at si Speaker Martin Romualdez, bakit kinakampihan pa rin ni Amy? Sabi ni Attorney Larry Gadon. Masakit na katotohanan yan. Ni-real talk ka dyan Bakit ma'am? Yan ang malaking tanong. Bakit? Anong habol mo kay Sara Duterte? Anong habol mo sa mga Duterte at sa mga DDS? Ang sabi, mga teorya ka-coffee, kasi nakatitiyak sila hindi mai-impeach si Sara Duterte at tatakbo pagka-presidente yan sa 2028. Magbibisi daw kasi si Amy Marcos. Yan daw ang niluluto. Si Sara Duterte presidente, vice-presidente naman itong si Amy Marcos. Kaya dikit ng dikit yan, yang si Amy Marcos. Ang problema, yung mga nakadikit kay Inday, sinusuportahan ka ba? O baka pinaplastic ka lang? Si Harry Roque nagsalita. Sabi ni Harry Roque na close kay Inday Sara Duterte yan. Best friends din yan. Sabi niya, susuportahan ka namin Amy Marcos pero masama sa loob namin. Iboboto daw nila si Amy Marcos. Pero ang tanong, paano makaboboto si Harry Roque? Asaan ang presinto niya? OFW ba siya? Pwede ba siya? Absentee voters ba siya? Voter ba? Pwede ba siyang bumoto? Nasa ibang bansa nagtatago ito. Oy, nako. Baka pinaplastic ka lang din yan, Amy Marcos, sa mga nakapaligid kay Inday. Gadon noted that in 2016 elections, former President Rodrigo Duterte endorsed Cayetano but lost in the vice presidential race. The same happened with Panelo when he ran in 2022 senatorial elections. Correct! May patunay na hindi na ganyang kalakas itong mga Duterte. Walang boto ang mga Duterte. Katunayan niya si Alan Cayetano inendorso ni Duterte sa lahat ng billboards, sa lahat ng posters, sa lahat ng radio, TV advertisements. Ang nakuha lamang ni Alan ay 5 million votes.
At hindi pa yun solong lahat ng endorsement ni Duterte dahil kasi may sarili rin namang boto si Alan Cayetano dahil matagal na naging senador yan at congressman at naging secretary. Oh, perfect analysis ha. Maganda analysis dito ni Larry Gadon. Oh, hindi nakapagpanalo. 5 million votes lang, all out support na yan kay Alan Cayetano. Ano pa ngayon? Ngayon, isa pang example itong si Panelo. Lahat ng billboards, lahat ng poster, lahat ng advertisement, kasama niya si Duterte. At sinasabi, Sal Panalo Panelo. Sal Panelo Panalo. Pero anong nangyari? Isa sa mga kulelat, ibig sabihin, konti lang ang boto ng mga Duterte. Sabi ni Gadon. Oy, perfect ha? Gandang analysis ito ha? Gadon said the Vice President Duterte did not run in 2022 presidential race because she knew she would not win. Magandang punto. Kasi sinasabi nila, nag-giveaway lang daw si Sara Duterte. Napakalakas daw ni Sara Duterte. Kung nilabanan niya si PBBM, baka daw si Sara Duterte ang naging presidente. Pero dahil nagbigay daan daw yan, nanalo si PBBM. Kaya sabi nila, malaki daw ang utang na loob ni PBBM dito kay Sara Duterte. Talaga ba? Kung malakas talaga kayo, kung very confident kayo ka-coffee, kung tiwala talaga kayo mga DDS na kaya nyo magpanalo ng presidente, eh bakit hindi siya tumakbo sa pagka-presidente? Diba? Bakit ngayon? Nanunumbat kayo na, uy sayang si Sara Duterte sana yung presidente, bakit kasi nagbigay daan pa kay Bongbong? Talaga ba? Ganyan kayo kalakas? Bakit hindi nyo na ipanalo si Panelo? Bakit hindi nyo na ipanalo si Cayetano? Yun ang pinupunto ni Larry Gadon dyan. Amy Marcos, kumbaga nakahiga ka na sa kutsyon, lumipat ka pa sa banig. 'Di ba? Ginto ka na, naghanap ka pa ng pilak o ng tanso. Eh malaking good luck sa iyo niyan. Marami po mga loyalista, hindi na siya iboboto. Sa atin lang, marami mga supporters, hindi na siya susuportahan. O sige, i-confirm ninyo yan ka-coffee. Iboboto nyo pa ba si Amy Marcos? Yan isang malaking tanong. Comment yes or comment no kung hindi na. Ako definitely hindi na. O siya ka-coffee. I-komento ang inyong boto, yes or no. May mga comment din po kayo dyan, lagay dyan sa ating comment section. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee, please. Like and follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kits tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.